Mahal na kapatid, batiin nga po natin ang ating mga kapatid na katabi. Magandang umaga, kapatid. Nawa ang liwanag na mula sa Diyos ay kamtin natin. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, nawa ang liwanag ng Diyos ay ating kamtin. Amen po? Lahat pong ito ay kakamtin ng bawat isang nagtitiwala at nananalig, umaasa na ito'y kakamtin. Magtiwala lamang po at ibibigay sa atin ng Ama ang karapatan upang kamtin ang kanyang nasa. Ang buhay, ang liwanag, ang kagalakan at kapayapaan ng isip at kalooban. Ang kinin po natin kung paano po yung pawis na lumabas sa ating katawan ay magsisilbing kagalingan ng ating lupang katawan at magiging kagalingan din ng ating mga kaluluwa. Amen po? Sa tanghali pong ito, nais ko pong pagnilayan po natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Kung paano nga po ang isang bulag ay nakakita. Kung paano po ang ating Panginoong Hesukristo nang siya po ay dumaraan patungong Jericho. Na sila, tinanong po ng isang pulubi sa isang gilid kung ano po ang nagaganap. At sinabi nga po na dumadaan po ang ating Panginoon. Nagmithi po ang pulubi na bulag na siya po ay mapagaling na ating Panginoon at siya po ay sumigaw, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Ito po ang kanyang tinuran. Kaya, nang marinig po yun ng Panginoon, pinadala po ang bulag sa kanya. At doon ay tinanong niya ang bulag, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi po ng bulag, nais ko pong makakita. At sa kanya pong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, siya po ay nakakita. Amen po? Ano pong ibig kong ituran kung bakit ito po ay sa inyo'y aking inihayag? O ano pong nasa ng ating Panginoon, ang tayo po ay magtiwalang lubos sa Kanya. Ang mga hinihingi at hinihiling natin na kagalingan ay ating kamtin. Subalit, ang nasa niya, buksan natin ang ating mga mata, sapagkat maraming maliwanag ang paningin, subalit hindi nakakasilay at nakakakita ng pawang katotohanan. Amen po? Kaya nasa ko po sa inyong itanong sa magbabahagi sa harapan kung ano po ang gusto nyo na gawin sa inyo ng Panginoon. Pagnilayan po natin sa ating mga sarili kung bakit nga baga tayo naririto, bagamat marami sa atin ang nagnanasa na gumaling, ang pisikal na karamdaman, subalit ang nasa ng Ama ay higit pa doon ang ialay niya sa atin. Kung paano maraming nagbabalik-balik at nakadama, nakakilala sa ating Panginoon, Diyos na buhay sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa dakong ito, nasisiyahan at nagagalak kung ano ang bahagi ng Diyos sa kanyang katauhan. Amen po? Buhay po ba ang Diyos? Naway gisingin po natin ang ating mga sarili upang di po tayo antukin. Amen? Kaya po sa magbabahagi, muli po ang tanong ko, ano po ang gusto nyong gawin sa inyo ng Panginoon? Meron po bang nasang magboluntaryo upang maghayag? Huwag po kayong mahiya. Yamang wala pong nagtataas, kung ano na lamang po ang udyok sa aking kalooban, na kalooban ng Ama. Nasa ko pong tawagin ng kapatid na si Tita Promise upang maghayag at ialay sa inyo kung anong kaukulan na nasa ng Ama na kanyang maibahagi. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Puspos, nasa out. O Amang Dakila,
Lubha kang mapagpala. Ang kahiwagaan mo ay walang katapusan. Ang kalooban mo hindi maaarok ng sino man. Kung kaya't kung ano man ang nais at nasa mo para sa bawat anak mo, na nagmimithing tumalima ng matapat sa iyo, bigyan mo po kami ng ibayong katatagan upang kung ano ang nais mo, ang siyang maganap sa bawat anak mo. Patuloy mo po kaming bigyan ng katapatan, katatagan ng kalooban, at ang matinding pananalig sa kabila man ng ikaw ay hindi namin nakikita. Manatili ka nawa sa tuwina, sa aming kalooban, manahang kang tuwiran dito sa aming puso, upang sa gayon, sa kabila man ng ikaw ay hindi namin nakikita, dili kaya ay nahihipo man lang. Ikaw ay sa tuwin ay aming madama sa lahat ng araw, maging sandaliman ng aming buhay. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema na ibinigay sa atin ng ating kapatid na Rowena. Ano nga daw po ba ang gusto o nais ng Panginoon, gusto natin gawin sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, ano nga daw po ba ang gusto nating gawin sa atin ng Panginoon? Kanina po habang sinasabi yun ni kapatid na Rowena, gumagana po yung isip ko. Marami po akong gustong gawin, na nais gawin para sa Panginoon, upang sa gayon, kung ano man ang nasa niya, para sa akin bilang anak niya, ay matagumpay kong magawa, dili kayo magampanan, upang maging kalugod ako bilang hinirang niya, alagad ng kinalog na niya, at isang manggagawa sa kanyang ubasan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Gaya po ng aking dulog, sa tuwing na wala po akong minimithi, kundi ang ibigay sa akin ang ibayong katatagan, tibay ng kalooban, upang sa tuwi-tuwi na, kung ano man ang minimithi o ninanais ng Ama sa akin, sa tuwin ay aking mapagtagumpayan. Pamula ng ako ay magising sa katotohanan na walang ibang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan, walang ibang makapagbibigay sa atin ng katatagan, kundi ang Diyos lamang. Wala po tayong ibang pwedeng takbuhan na makapagbibigay sa atin ng katatagan, kundi siya lamang. Sa tuwing na ang minimithi ko, na ipagkaloob sa akin ng Panginoon, ay ang katatagan upang hindi ako magkamali. Katatagan ng kalooban, kalinisan ng kaisipan, sa tuwin ay kababaan, upang maging kalugod-lugod ako sa kanyang kalooban. Kayo po, nagmimithi din po ba kayo ng ganon? Nagmimithi din po ba kayo ng ganon? Opo, masarap po yun. Pero, kung minsan po, dala po ng bilang pagkatao, sabi nga po, ang tukso ay nariyan lang sa tabi-tabi. Naniniwala po ba kayo doon? O maaaring iyong katabi? Naniniwala po ba kayo doon? Yes, opo. Subalit kung tayo po ay magmimithi na pagkalooban tayo ng Panginoon ng mabuting kaisipan, malinis na kalooban, isang pusong mapagmahal at mapagpakumbaba, kasama na rito ang pangunawa
ano man ang minimithi natin na ipagkaloob sa atin ng Panginoon, ito ay magaang nating matatanggap. Amen po ba doon? Naniniwala po ba kayo doon? At hindi ko man po siya nakikita sa tuwin na siya ay aking nadarama. Alam niyo po, nung 1 linggo pa, udyok ng damdamin, sa totoo po, sa magising ako't makatulog, isip ko'y umaaw.